Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako nga pala si Maylin, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari kamakailan lang. Tubong albay ako at ang pinsan kong itago niyo na lamang sa pangalang Sandra. Bata pa lamang kami ay tampulan na ako ng tukso at ang pinsan kong si Sandra ang siyang tanging kakampi ko at tagapagtanggol sa tuwing may nanunukso sa aking mga kaidaran namin o kaya naman mga matatandang matatabilang dila. Hindi kasi ako maganda. Maitim ang balat ko. Kulot ang buhok at medyo may kalakihan ng mga mata ko na para bang luluwa na. Ika nga ng mga tumutokso sa akin. Pakekang raw ako. Samantalang ang pinsan ko namang si Sandra ay ubod ng ganda. Malapor sila na ang kutis. Kaakit-akit ang mga matang mapupungay na sinabayan pa ng malalantik na pilikmata. At mas lalo pang gumanda ang hubog ng kanyang katawan nung nagdalaga na kami. Naiwan ako sa pangangalaga ng abuela kong si Lola Ignacia nung sabay na yumao ang mga magulang ko sa isang aksidenteng hindi inaasahan. Ang pinsan ko naman ay lumaki rin sa poder ni Lola Ignacia. Sa kadahilan ng may kanya-kanyang pamilya na ang mga magulang niya, magmula noong maghiwalay ang mga yon. Kaya naman ganoon na lamang kami kalapit ng pinsan ko na ito, na halos hindi na mapaghiwalay pa. Nung umalis nga ang pinsan ko at pumunta ng Manila para magtrabaho, grabe talaga yung pag-iiyak ko nun. Daig ko pa ang batang paslit na inagawan ng laruan. Naisip ko noon na mawawalan na ako ng kakampi sa lahat ng mga mapangmatang kapitbahay namin at sa mga kaidaran naming mahilig akong tuksoing bakekang at anak ng tikbalang. Wala nang magtatanggol sa akin at magbibigay ng payo sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob at nawawalan ng pag-asa. Pero hindi kalaunan, nasanay na lang rin naman ako sa lahat ng nangyari at tanggap ko na rin na kailanman hindi ko na makakasama pa si Sandra. Malaki na kami. May kanya-kanya ng buhay at pinapangarap. Mataas kasi ang pangarap ng pinsan ko na ito, Sir Seth. Gusto niyang umangat sa buhay para matulungan niya si Lola at mapagtapos niya ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Isa pa, ayaw niya nang dumanas pa ng hirap gaya ng mga napagdaanan namin. Gagawin niyang lahat matupad lamang ang pinakaminimiti niyang pangarap sa buhay. Wala namang nagawa si Lola Ignacia noong magpa siyang sumama ang pinsan ko sa kapitbahay naming pumunta ng Manila para magtrabaho. Mahigit 2 taon lang ang nakalipas ay biglang umuwi sa baryo namin ang pinsan ko. Sobrang saya ko pa nang mabalitaan ko sa kapitbahay naming bumabiyahe ng pinsan ko at malapit na sa baryo noon. Pero kabaliktaran ang sayang nararamdaman ko nung tuluyan ko nang makita ng harap-harapan si Sandra. Laking pagtataka ko, Sir Seth, nang makita ko siya. Malayong malayo na siya sa dati niyang itsura at pangangatawan. Sa kadahilan ng napakapayat na nito at kahit balot na ng kasuotan ng buong katawan niya, ay mapaghahalataan mong may iniinda siyang sakit at may itinatagong kung ano kaya ganun ang naging suot niya. Nangangalumata na rin ito. Humpak ng pisngi niya na aakalain mong hindi siya pinakain ng ilang linggo. Nakaalalay sa kanya ang kapitbahay namin si Aling Nelia, na siyang sinamahan niya noon papuntang Manila. Nag-aalala at hindi napigilan pa ni Lola na magtanong kay Aling Nelia kung anong nangyari sa pinsan ko. Mamaya ho na ako sasagutin ang tanong mo, Lola Igna, ha? Tulungan niyo po muna akong alalayan si Sandra pa uwi sa bahay ninyo. Maylin, apo,
Tulungan mong alalayan si Nelia, magmadali ka. Utos sa akin ni Lola noon. Nagmadali naman akong lumapit sa dalawa. Agarang inalalayan ng pinsan kong nangihina na. Makaraan lamang ang ilang sandali. At noong makapasok na kami sa bahay at maihiga nang maayos si Sandra sa silid tulugan ko, narinig kong kinausap ng masinsinan ni Aling Nelia si Lola Igna paglabas nila ng kwarto. Base sa mga narinig ko at kung paanong ipinaliwanag ng malinaw ni Aling Nelia sa abuela ko ang mga nangyari noong nasa Manila ang pinsan ko. Nung nasa Manila na raw sila, naipasok niya na ng trabaho si Sandra. Hindi niya alam na umalis pala ito sa pinagtatrabahuhan niya at sumama sa babaeng kakilala nito na nagtrabaho sa bahay aliwan. Huli niya nang nalamang pumasok sa bahay aliwan ng pinsan ko. Kung hindi pa nga raw sinabi ng kaibigan ng amo niya na umalis na si Sandra, hindi niya pa malalaman yon. Noon ngang minsang nagpakita si Sandra sa kanya, sinabi nito ang lahat at kung anong uri ng trabaho ang pinasukan. Wika pa ng pinsan ko, nasa maayos na kalagayan lamang umano ito at malaki ang kinikitang pera nun. Kung kaya't wag na raw siyang alalahanin pa ni Aling Nelia. Ilang beses pang kinumbinsi ni Aling Nelia si Sandra na umalis na sa trabahong pinapasukan. Dahil hindi yun maganda at natitiyak niyang magagalit ang lola ko kapag nalaman nito ang trabahong pinasukan niya. Nagmatigas si Sandra. Hindi pinakinggan ang sinabi nito. Ang rason ni Sandra sa kanya ay malaking araw ang kinikita nitong pera. Walang-wala umano yun sa kinikita niyang pera bilang kasambahay. Yung pang isang buwan ng sahod niya ay kayang-kayang kitain umano ni Sandra sa loob lamang ng ilang araw noon. Magmula nga noong makulitan na si Sandra sa pangungumbinsi niyang umalis ito sa trabaho, hindi na yun nagpakita muli sa kanya. Hanggang sa nitong huli lang, may tumawag sa kanya at kasamahan yun ni Sandra sa trabaho. Sinabi nito ang masamang balita, kaya't agaran siyang napasugod sa pinagtatrabahuhan ng dalaga. Pagdating niya nga sa pinagtatrabahuhan ng pinsan ko, napag-alaman niyang matagal na may iniindang sakit si Sandra noon. Ilang beses na raw yung dinala sa pagamutan pero walang makitang sanhi ng pagkakasakit ang mga doktor. Hanggang sa sumuko na raw ang may-ari ng bahay aliwan at sinabihan ng kasamahan ni Sandra na kontakin na ang taong kakilala ng pinsan ko para ipaalam ang nangyari dito. Lahat ng yan ay totoo, Lola Igna. Pasensya na ho kayo kung sa ganitong paraan mo nakita ang apo ninyo. Hindi ko rin po inaasahan na may mangyayari sa kanyang hindi maganda. Hindi mo kasalanan, Nelia. Huwag kang humingi sa akin ng pasensya. Hindi kita sinisisi. Huminga ng malalim ang lola ko bago nagsalita noon. Saad pa niya, ang nais niya lang malaman ay kung bakit dinapuan ng hindi matukoy-tukoy na sakit ang pinsan ko. Saan yun nakuha ni Sandra? At bakit? Mas maganda hong itanong ninyo lang kay Sandra kung ano ba yung ibang nangyari at kung bakit sinapit niya yung ganyang kalagayan. Hindi ko po kasi masasagot ang lahat ng katanungan ninyo. Sagot ni Aling Nelia. Bakas sa mukha ni Lola ang labis na pag-aalala habang panakanak ang tumitingin sa silid kung saan nagpapahinga ang pinsan ko. Maimbing nang nakatulog si Sandra ng mga sandaling yon. Siguro ay dahil sa sobrang pagod nito sa mahabang biyahe. Nung makaalis na si Aling Nelia, nasipat kong panay ang pagsinghot ni Lola at pagpunas ng mga mata. Makaraan ng ilang minuto ay narinig kong umungot si Sandra. Kagad na nilapitan ko ito at tinanong kung ano ang kailangan niya. Marahan niyang dinilat ang mga mata at noong sinubukan niyang ibuka ang bibig para magsalita noon, pansin na pansin kong hirap na hirap ito sa ginagawa. Awang-awa akong sinabihan siyang huwag na munang magsalita noon. Magpahinga na muna siya para makapag-ipon ng lakas at marami pa kaming pag-uusapan kapag maayos na ang lagay niya.
Huwag ka mag-alala, Sandra. Maghanap kami ni Lola ng magaling na manggagamot para matignan at maggamot ka na. Konting tiis na lang insan, gagaling ka na rin. Wika ako sa kanya at tinawakan siya sa kamay nun. Marahang pinisil ni Sandra ang kamay ko at hilaw na ngumiti. Pagkatapos ay ipinikit ng uli ang kanyang mga mata. Maylin, apo ko. Dito ka muna at bantayan mga pinsan mo, ha? Aalis lamang ako sandali. Nagtatakang tinanong ko si Lola kung saan siya pupunta. Gayong kararating lang ng pinsan ko at baka hanapin siya nito oras na magising to. Huminga ng malalim ang abuela ko at nagwikang pupuntahan niya raw ang kumari niya para itanong dito kung may kakilala ba itong manggagamot. Makaraan ng ilang minutong pag-alis ni Lola Igna, narinig kong umungot muli si Sandra. Pero sa pagkakataong yon, sunod-sunod na para bang may iniinda na siyang sakit nun. Yun bang tipong nasasaktan? Kaya naman dali-dali na akong naglakad papunta sa silid namin. Nang tingnan ko nga siya at lapitan, nakita kong nakabaluktot na siya at tila ba namimilipit sa sakit ng tiyan. Nag-aalalang tinanong ko siya kaagad kung ano ang masakit sa kanya. Pero hindi ito sumagot. Bagkus ay patuloy lamang siya sa pag-ungot at paglimbag-limbag sa mahigaan. Maya't maya na rin ang pagtirik ng mga mata niya. Naaakalain mong kinukumbulsyon siya, tapos ay may binabanggit na mga katagang hindi ko maintindihan. Natatakot na ako dahil sa para na siyang sinasapian ng kung sino nun. Napapansin ko rin sa bawat pagbigkas niya ng mga lingwaheng hindi ko maintindihan ay parang may mga dulo ng karayom ang lumalabas sa pisngi niya. Pero ang ipinagtataka ko, wala namang dugo ang lumalabas, kung saan lumalabas din ang karayom na yon. Nakailang beses ko pang ikinurap-kurap ang mga mata para makasigurado kung tama nga bang nakita ko. Sa hindi malamang dahilan, bigla akong nakuryosidad na hawakan ng karayom na nakita ko at hugutin yun mula sa pisngi ni Sandra. Pero noong akmang hahawakan ko na yon, Sir Seth, bigla na lamang natusok ang daliri ko na siyang naging dahilan kaya dumugo yun ng konti. At bahagya akong napaigtad dahil sa gulat at sakit nun. Saglit na saglit lamang na sinipat ko ang daliring natusok ng karayom. Pero noong ibalik ko ang paningin sa mukha ni Sandra, ganun na lamang ang pagtataka ko dahil wala na ang karayom na nakita ko sa iba't ibang bahagi ng kanyang mukha. Sandaling kumunot ang noo ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam kong mga karayom talagang nakita ko. Sa katunayan pa nga ay dumugo ang sugat ko sa daliri matapos matusok ng karayom na nagmumula sa mukha niya. Pero nasan na? Bakit biglang nawala ang mga karayom na yon? Maraming katanungan ang pumapasok sa isipan ko. Partikular na doon sa pagbigkas ni Sandra ng mga lingwaheng hindi ko maintindihan. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago pinasadahan uli ng tingin si Sandra. Itatanong ko sana dito ang tungkol sa mga nakita ko kanina sa pisngi niya pero matapos niyang mag-usal ng mga salitang tanging siya lamang ang nakakaintindi. Bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Marahan ko siyang inayos sa pagkakahiga. Napagpa siyang bihisan ng damit gawa ng halos maligo na ito sa pawis. Saglit na iniwan ko ito at kumuha ko ng damit na pamalit nun. Pagbalik ko ay marahan kong hinubad ang suot niyang paintaas para mabihisan at hindi matuyuan ang pawis nun. Pero nang matanggal ko na ang pang-itaas niyang kasuotan, nanlaki ang mga mata ko. Nakita kong may mga pasa ang buong katawan niya na para bang binugbog siya ng binugbog nun. May mga sugat rin na aakalain mong matagal na yung napabayaan.
sa kadahilan ng nagnanaknak na yon at may mga nangingilig na likidong dilaw na malapot-lapot. Halos masuka-suka na ako nang biglang umalingasaw ang napakalansang amoy. At alam kong nanggagaling yon sa mga sugat ng pinsan kong nagnanaknak na. Anong nangyari sa'yo, Insan? Bakit marami kang pasa sa katawan? Maraming mga sugat. Napahawak pa ako sa dibdib noon. Dahil sa batid kong kahit na magtanong man ako ng magtanong, hindi niya ako masagot. Wala pa rin siyang malay. Ingat na lamang ako na inayos ang suot niyang damit. Pagkatapos ay lumabas na ako ng silid noon. Pagbalik ni Lola Ignacia sa bahay, sinabi niya sa akin na hindi siya nakahanap ng manggagamot. May kakilala umano ang kaibigan niya pero nasa ibang lugar dahil may ginagamot yon. Maghihintay pa umano kami ng ilang araw bago matingnan na manggagamot si Sandra. Yun nga ang ginawa namin. Hinintay namin ng ilang araw ang manggagamot na ito. Pero habang tumatagal, dinala namin sa ospital si Sandra para matingnan na rin sa mga doktor. Hindi kasi naniniwala si Lola Ignacia sa sinabi ni Aling Nelia na pinatingnan niya sa doktor ang pinsan ko nung nasa Manila ito. Kumbaga, para makasigurado. Pero halos madala na namin sa iba't ibang pagamutan ng pinsan ko. Walang finding sa mga doktor na sumuri sa kanya. Lahat sila, iisa lamang ang mga sinasabi. Isang hapon, lumabas ako ng bahay para bumili sa tindahan ng mauulam namin sa kinagabihan. Nung malapit na ako sa tindahan at patapat sa mga nag-iinumang kalalakihan, narinig kong binanggit nila ang pangalan ng pinsan ko. Marahan akong naglakad para mas marinig ko pa kung ano ang pinag-uusapan nila. Malakas kasi ang kutob kong ginawa nilang pulutan ng pinsan ko. Pinag-uusapan habang nasa kasagsagan ng pag-iinuman. Saan pa nga ba magmamana kundi sa ina lang naman na nagtatrabaho sa kabaret? Alam nga namang mamunga ng manggayong santol, di ba? Wika ng isa nun. Hagal pa ka naman ng tawa ang ibang mga kalalakihan. At sa palagay ko ay kapwa-lasing na silang lahat nun. Lalagpasan ko na lamang sana sila pero narinig kong nagsalita ang kapitbahay namin na kaidaran ko lang. Sinabi niyang baka nakuha ng pinsan ko ang sakit niya sa isa sa mga lalaking nakasiping nito. Dapat umano ay hindi na inuwi pa sa baryo si Sandra dahil baka mamaya doon pa ito magkalat ng sakit. Nang marinig ko yon ay mabilis na umakyat ang dugukot. Hindi ko na napigilan ang sarilit agaran ng nilapitan ng mga ito at pinagsalitaan. Ang lakas naman ng loob niyong pag-usapan yung pinsan ko ng kung ano-ano. Alam niyo ba kung ano talagang pinagdadaanan niya sa Manila, ha? O bakit ka nagagalit, Bakekang? Abat totoo naman ang sinasabi namin, ha? Kaya nagkasakit yung pinsan mo dahil kung sino-sino yung mga lalaking nakakaano niya. Kaya pwede bang huwag kang mag-astang malinis sa paningin namin? Sabi ng isa noon. Napakatabil ng dila mong matanda ka. Kung makapagsalita ka, daig mo pa yung walang utak. Matulingan kang matanda pero utak dilis ka. Marahil ay natamaan ko ang igaw ng matanda noon. At dahil siguro sa kalasingan na rin, mabilis itong tumayo at walang sabi-sabing kinuwelyuhan ako at akmang susuntukin niya. Nagulat ako noon. Hindi ko napaghandaan ang binabalak niyang gawin. Teka, sandali lang Mang Andoy. Babae ho yung karap niyo. Kawawa naman po kung masasapak niyo yung mukha niyan. Awat ng isang lalaki mula sa likuran ko noon. Nung tingnan ko yon, napag-alaman kong si Romnick ito. Isa sa mga kababata kong malakas mang-asar at manlait. Nga naman Mang Andoy, huwag mo nang pag-aksayan pa ng oras yung Bakekang na yan. Pangit na yung pagmumuka, sasapakin mo pa. E di mas papangit pa yun lalo. Sumigunda naman ang isa pang kainuman at nagtanong ng nakakainsulto at tagos hanggang butong tanong. Bakit? May ikakapangit pa ba sa itsura niyan? Napapailing na lamang na binitawan ng matanda ang damit ko at malakas na itinulak ako noon.
Mabuti na lang at mabilis akong nahawakan ni Romnick, kung kaya't hindi ako tuluyang sumubsob sa lupa. Magsasalita pa sana ako para sigawan ng matandang lasinggero. Pero mabilis na tinakpan ni Romnick ang bibig ko at hinatak na ako palayo sa mga nagiinuman noon. Nung medyo nakalayo na kami, pinagsabihan niya ako na sa susunod, huwag ko nang uulitin ang ginawa kong paglapit sa mga taong nagiinuman. Lalo na't kung lasing na mga yon. Dahil sa hindi ko mano alam ang takbo ng isipan ng isang taong lasing. Paano na lang kung tuluyan akong nasapak ni Mang Andoy, diba? Ano na lamang umano ang gagawin ko? Sa susunod, hayaan mo na lang kung ano yung mga naririnig mo sa mga taong yon. Huwag mo na lang pansinin, para ka namang hindi nasanay sa kanila. Kanya pa. Sinabi ko sa kanyang ayos lang kung ako ang lait-laitin nila. Sanay na ako sa mga panalait. Pero kung ang pinsan ko ang pag-uusapan nila at kung ano-ano mga kabalbalang salita ang ipinapakalat nun, hindi na ako mananahimik pa. Kung noon, ako ang ipinagtatanggol ni Sandra, siguro ito na ang panahon para ako naman ang magtanggol sa kanya. Teka nga sandali, bakit mo ba ako pinagsasabihan na? Hindi ba isa ka sa mga taong mahilig manghusga ng kapwa? Isa ka rin sa mga babang lait eh. Kaya bakit kung makapagpayo ka sa akin, daig mo pa yung lola ko? Alam mo kasi, kaya lang naman kita inaasar eh. O sa palagay mo ay nilalait kita eh. Dahil sa gusto kong mag-ayos ka sa sarili mo. Hindi ka naman talaga pangit. Para sa akin okay naman eh. Hindi ka lang marunong mag-ayos ng sarili. Masyado mo kasing dinidibdib ang mga sinasabi ng iba kaya nawawalan ka ng bilib sa sarili mo eh. Hindi ko alam kung seryoso ba sa sinasabi si Romnick ng mga sandaling yon. O nagbibiro lang. O baka naman inuuto niya lang ako para hindi na ako magalit sa kanya. Saan ka ba pupunta? Tanong niya. Saglit akong napalunok ng laway at sinabing may bibili lamang ako sa tindahan. Samahan na kita. Tsaka sabayan na rin kita mamaya pag-uwi mo para hindi ka na pag-initan ni Mang Undoy. Magkatabi lang naman yung bahay natin eh. Hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad hanggang sa makarating na ako sa may tindahan. Kinagabihan ng araw na yon, habang nagluluto ako sa kusina, bigla kong nasipat mula sa siwang ng kawayang dingding si Sandra. Naroroon sa labas ng bahay. Nakatayo lamang siya habang nakatanaw sa malayo. Natuwa pa ako sa isiping baka magaling na ito dahil sa nakakaya niya ng tumayong mag-isa. Minadali ko ng lutuin ang ulam na niluluto ko. Nung matapos na yun ay naglakad na ako palabas ng bahay para puntahan siya. Nang nasa pintuan na ako, nakita kong nakayapak lamang si Sandra at may bahid ng likidong pula ang laylayan ng damit niya. Buhaghag ang buhok niya at narinig kong bumubulong-bulong na naman siya at hindi mapalagay sa kinatatayuan. Sandra, gabi na, bakit lumabas ka ng bahay? Kamusta yung pakiramdam mo? Tanong ko. Pero nagmadali siyang maglakad papunta sa gilid ng bahay nun. Sinundan ko siya papunta doon. Pero napakabilis ng paglalakad ni Sandra. Dahil sa hindi ko man lang siya maabot-abutan kahit na binilisan ko na ang paglalakad. Sandra, sandali! Nag-aalala na ako noon. Narinig ko na siyang humihikbi sa pag-iyak at parang humihingi ng tulong. Nakailang beses ko pa siyang tinawag pero hindi niya pa rin ito naririnig. Hanggang sa isang kamay ang humawak sa balikat ko na siyang ikinagulat ko noon. Anak ng, ikaw lang pala yan, Nick. Bakit mo ba ako ginugulat ha? Tumawa lang naman ang loko tapos tinanong niya ako kung ano daw ang ginagawa ko at bakit tinatawag si Sandra. Sinabi ko sa kanyang nakita ko si Sandra kaya nga lumabas ako ng bahay para lapitan. Yung kaso nga lang, bago ako makalapit ay nagmadali na itong maglakad palayo sa amin. Itinuro ko pa kay Romnick kung saan pumunta si Sandra
Natatawa namang sinabihan ako ng kababata kung kani-kanina niya para ako pinapanood at sinusundan. Pero hindi niya nakita ang pinsan ko. Walang Sandra siyang nakitang sinusundan ko nun. Baka namamalikmata lamang umano ako. Dagdag pa niya, bakit hindi ko umano tingnan sa silid kung saan natutulog ang pinsan ko? At baka naroroon lamang ito. Iginiit ko sa kanyang hindi ako namamalikmata at hindi ako maaaring magkamali. Talagang nakita ko si Sandra dahil sa kanina ko pa siya natatanaw mula doon sa kusina habang nagluluto ako ng hapunan. Para malaman talaga natin kung totoo yung sinasabi mo. Tara, punta natin yung silid ng pinsan mo. Kung wala doon saka pa lamang ako maniniwala at tutulungan kitang hanapin yon. Anya. Pinandilatan ko siya ng mga mata at sinabihang kunwari pa siya. Na alam kong gumagawa lamang siya ng paraan para makapang-chancing. Umagalpak naman ng tawa ang binata at nagwikang kahit kailan wala umano siyang balak na manyakin ako. Dahil hindi naman raw ako kaakit-akit kaya huwag ako mag-alala nun. Nang makapasok na kami sa loob ng silid tulugan, nakita kong mahimbing na natutulog ang pinsan ko. Kaya ganun na lang ang pagtataka ko at naitanong sa isipan kung sino ang nakita ko doon sa labas ng bahay. Bakit kamukhang-kamukha ng pinsan ko yon? O diba? Sabi ko naman sa'yong namamalikmata ka lang Ikaw talaga. Sabi ni Romnick at lumabas na ng silid noon. Nasaan si Lola Igna? Tanong niya. Sinabi kong pinunta nito ang manggagamot na nagbabaka sakaling naroroon na ito sa bahay nila. Hindi na kasi makapaghintay pa si Lola Igna dahil gabi-gabi na lamang may nangyayaring kakaiba kay Sandra. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sunod-sunod na kababalagang nangyari sa bahay namin magmula nang dumating ang pinsan ko. Sandali muna kaming nagkwentuhan ng binata bago siya umuwi sa kanila. Pagdating ni Lola, kasama niya na ang manggagamot. Gaya ng iba, sa pintuan pa lamang ng bahay, napansin kong kakaiba na ang mga kinikilos ng albularyo. Pansin kong para siyang kinakabahan habang dahan-dahang naglakad papasok nun. Isa din sa ipinagtataka at naitanong ko sa isipan ay kung bakit parang ang bata niya pa kaysa sa mga pangkaraniwang albularyong napapanood ko sa palabas. Parang kaidaran nga lang yata namin ni Sandra yon. Nasaan na yung apo niyo, Lola Igna? Tanong niya. Nasa loob ng kwartong yan si Sandra, Manuel. Sana isikapin mong mapagaling yung apo ko. Huwag mo kayong mag-alala, Lola. Gagawin ko lahat, magamot ko lang yung apo niyo. Sumunod ako sa kanila para makita kung ano ang gagawin ng manggagamot. Pero nung makapasok na ako, pinalabas kami ng albularyo. Sinabi niya sa amin na hindi kami pwede ni Lola sa kwarto. Hindi pang karaniwan yung karamdaman ng apo mo, Lola. Ramdam kong malakas yung mahikang itim na yung bumabalot sa apo mo Sige na ho, lumabas na kayo. Ako na yung bahala sa kanya. Ayoko sanang sundin ang utos ng albularyo. Ang kaso, hinatak na ako ni Lola Igna kaya naman wala na akong nagawa, kundi ang sumunod na lamang dito. Nung nasa labas na kami ng kwarto, doon na ako naglakas ng loob na tanungin ng lola ko kung bakit parang ang bata naman yata ng albularyong nakuha niya. Ayon naman sa kanya, anak umano ng isang magaling na albularyo si Manuel. Kaya malakas ang tiwala niyang mapapagaling at matukoy ni Manuel kung ano ang karamdaman ng pinsan ko. Dahil sa hindi ako sigurado sa gagawin ng albularyo, may agam-agam ako sa sariling baka mas lalo lamang mapahamak ang pinsan ko sa gagawin nun. Kaya tanong ako ng tanong kay Lola. Magtiwala na lamang tayo, apo. Wala tayong ibang kakapitan kundi ang magtiwala.
Halos lahat ay nalibot ko na para lang maghanap ng taong makakagamot kay Sandra pero wala akong mahanap. Sakto namang kakauwi lang ni Manuel galing ibang baryo. Kaya siya na yung pinakausapan ko. Hindi ko na kasi kayang tingnan sa ganong sitwasyon ng pinsan mo, Apo. Hindi na ako nakapagsalita pa nung marinig ko ang malakas na sigaw ni Sandra. Umaalingaw-ngaw yun sa buong bahay. Kaya naman naghanap ako ng paraan para masilip ko kung ano ang ginagawa ng binatang albularyo. Nang makahanap na ako ng butas, pinilit ko makasilip doon. Nang makasilip ay halos hindi ako makahinga sa kahindik-hindik na ginagawa ng albularyo sa pinsan ko. Nanlilimahid na ng dugo ang kamay ng manggagamot. May mga hinuhugot siya isa-isa sa braso at mukha ng pinsan ko habang may binabanggit na lingwaheng batid kong isang orasyon. Sa bawat paghugot niya ng kung anumang bagay sa balat ng pinsan ko, napapasigaw na lamang si Sandra. Indikasyong nasasaktan ito sa ginagawa ng albularyo. May mga pagkakataon pang ang diretsyo siyang napapabalikwas ng bangon. Pagkatapos ay tumitirik ang mga mata at mangingisay bago muling babagsak sa higaan. Pero alam niya ba kung ano ang mas ikinapanghilakbot ko sa lahat at talagang pumukaw sa atensyon ko noon? Yun lang naman ay noong makita ko ang isang napakalaking itim na bulto ng taong may magkabilaang sungay na nasa tagiliran ng pinsan ko. Namumula ang mga mata nito. Nanlilisik yon habang nakatingin sa albularyo. Maya-maya pa, walang pag-aalinlangan na sinunggaban ng itim na bulto ng tao ang albularyo. Sinakal niya yon. Nagpambuno silang dalawa at nagpagulong-gulong sa may sahig. Bumubuka-buka ang bibig ng itim na nilalang na para bang may binabanggit din na mga katagayon. Hindi naman nagpatalo ang albularyo. May mga inusal din siyang orasyon. Inihip sa kamay sabay sinapak ng maraming beses ang itim na nilalang. Ilang sandali pa, may mga sunod-sunod na nagsulputang nakakapangilabot na nilalang sa sulok ng kwarto na para bang may portal doon. May matandang babaeng balot na balot ang mukha ng napakahabang buhok na halos sumayad sa lupa. Meron din akong nakitang nilalang na iisa lang ang mata at halos sumayad na yun sa kisame ng kwarto sa sobrang tangkad. Maya-maya pa, nakita kong itinaas ng nilalang na nakalaban ni Manuel ang kabilang kamay at walang kahirap-hirap na itinarak ang matutulis nitong kuko sa mismong tiyan ng albularyo. Habang sakal-sakal naman ito sa kabilang kamay ang leeg ng binatang yon. Napapikit ako nun. Paulit-ulit akong dumidilat na sana namamalikmata lang ako. Hindi ko kasi kayang pagmasdan ng karimari-marim na labanan sa pagitan ng albularyo at sa itim na nilalang. Bago ako umalis sa pagkakasilip, nakita ko pang walang habas na pinagkakalmot ng nilalang ang albularyo. Nangangatog ang mga kamay na mabilis kong hinatak si Lola palayo sa pintuan ng silid. Nagtanong naman si Lola kung bakit sa pilitan ko siyang hinatak. Nangangatal ang bibig ko kung kaya't hindi ko masagot-sagot ang tanong niya. Nung medyo makalayo na kami, tanging lagabugan na lamang at mga pag-impit ng albularyo ang naririnig namin. Hanggang sa ilang minuto ang namutawing katahimikan. Pigil ang hiningang inabangan ko ang pagbukas ng pinto nun. Unang naisip ko nga nun, patay na ang binata eh. Maya-maya, bumukas ang pintuan ng kwarto at doon ay iniluwa ang binatang albularyo. Nangihina ito. Duguan. Ibig sabihin ay totoo ang mga nakita ko doon sa pagsilip ko.
Kaagad na nilapitan ko siya at inalalayang makaupo ng maayos noon. Mabilis na akong kumuha ng damit para ilagay sa tagiliran niyang kung saan may mga sugat ito. Ang lakas ng taong kumulam sa apo mo, Lola Igna. Kayang-kaya niyang magpadala ng mga alagad ng demonyo dito para guluhin yung ginagawa kong panggagamot sa apo niyo. Pero wag po kayo mag-alala. Natalo ko po sila. Lalo na yung taong kumulam sa kanya. Habang nililinis ko na maligamgam ang mga sugat nito, sabi niya, kinaiingitan sa trabaho ang pinsan ko, kaya nagawa itong ipakulam ng mismong katrabaho niya. Natuntun niya kung saan naninirahan ang taong yon. Taga Cavite. At nung malaman nga nung mangkukulam na alam niya na kung saan ang pinagkukutahan nito, ay doon na sunod-sunod na nagpadala ng mga alagad para patayin siya. Pero lahat ng yon, natalo niya. At nung makakuha siya ng pagkakataon ay kinitilan niya na ng buhay ang mangkukulam bago pa man siya maunahan. Iba talaga yung nagagawa ng inggit. Kahit na malapit mong kaibigan o katrabaho, oras na kinainggitan ka kayang-kaya kang gawa ng hindi maganda. Yung iba, umabot pa sa puntong isinasangla yung kaluluwa sa demonyo. Mawala ka lang sa paningin niya. Anya pa ng albularyong yon. Ilang araw pang nagpabalik-balik ang binata sa bahay namin para lang masigurong tuluyan ng magaling ang pinsan ko. Ang mga osisera at osisero naming kapitbahay, biglang nagsipagtahimik nung malaman nila kung ano ang naging dahilan ng pagkakasakit ni Sandra. Yung iba pa nga humingi ng tawad sa lola ko dahil sa mga maling impormasyong ipinapakalat nila laban sa pinsan ko noon. Magmula din noon ay hindi na bumalik pa ng Manila si Sandra. Nakontento na lamang ito sa kung anong meron kami sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tinuruan niya rin ako kung paano mag-ayos sa sarili. Inamin niya rin sa akin na malakas ang hinala niya, na ang taong nagpakulam sa kanya ay walang iba kundi ang naging malapit niyang kaibigan sa trabaho. Nagkaroon kasi siya ng customer na mayamang binatang gwapo. At alam niyang gustong-gusto rin yun ng katrabaho niya. Nahahalata niya kasing paminsan-minsan ay masamang nakatitig sa kanyang katrabaho niyang yon. Binaliwala niya lang. Hindi niya naman pinag-iisipan ng hindi magandang katrabaho niya. Kaya pala noon ay palagi siyang pinaalalahanan ng isa pa sa mga katrabaho at sinabihang mag-ingat palagi dahil sa nakamamatay na inggit nun. Simula noon, napapansin kong hindi na ako inaasar ni Romnick. Palagi na rin siyang nakabakod, lalo na kung may mga binatang nagpaparamdam sa akin. Hanggang sa hindi kalaunan, nagtapat na ito ng nararamdaman niya.